Hi guys, Kat here and welcome back to my channel. And for today's video nga is pag-uusapan natin yung mga bagay na medyo nakakawala ng stress sa akin. Kasi I'm an overthinker sa totoo lang. So, siguro na yan ng pagiging Libra, yung pag-overthink. So, usually, ang ginagawa ko para makawala ako sa stress or anxiety ko is nagsusulat ako. Like, jotting down notes or meron akong mga journal na ginagamit. Meron akong iba-ibang notebooks na sinusulatan and iba-iba yung purpose niya. Like ito. So it's like, nag-aaral pa rin. Mahilig talaga ako mag-jot down ng notes ko. Whenever I feel anything, like sad ako, super happy, feeling blessed, galit ako, I usually write. Kaya dito sa bahay, magtataka ka kung bakit ang dami pa ring notebook. And of course, mahilig ako sa notebook na super cute. This one is my gratitude notebook. So, dito ko sinusulat yung mga yung mga nare-receive kong blessing and how grateful I am dun sa mga nare-receive kong blessing everyday. Like, kahit yung mga simple lang. Nagkaroon ng good sleep. So, may bago akong work. Thank you, Lord. May bago akong work. So, usually talaga itong notebook na to is mababasa mo dito yung puro gratefulness lang talaga. Like, thank you, Lord, sa mga blessing na nare-receive ko. Thank you, Lord, nagising ako ngayong umaga. Thank you, Lord. Masarap yung food namin ngayon. Mga ganun yung mga nakasulat dito. Almost everyday ako nagsusulat, pero lately kasi medyo na-busy ako, kaya medyo hindi ko to nasulatan. Like, nag-start ako, noong January. So, yan. Yan na lang. Konti na lang susulatan ko. I also have this notebook. Ito, dito sa notebook na to, makikita mo lahat ng inis ko, ng galit ko, pag masaya ako. Like, ito kasi yung nagjo-jot down notes lang talaga ako ng kung ano-ano lang. Sa mga meeting ko, ito din yung ginagamit ko. Meeting with client, dito ko na din gina-jot down notes. At kapag naiinis ako, dito ko din talaga sinusulat like, wiset, gago, yung nakakainis, nakakapagod, mga ganyan, yung mga nakasulat dito. Ang saya, ang lungkot, gano'n. Yan, yung mga ganyan klaseng mga sulat. Yung sulat lang ako ng sulat, na basta makapagsulat lang ako. Isa may mga drawing pa na heart, may mga bilog-bilog, ganyan. Isa listahan ng utang, ayan. Eto. Yan. Ito yung notebook na yun. Mahilig talaga ako sa mga notebook. Like, nagko-collect ako. And alam niyo naman, mahilig ako sa Sailor Moon. So, meron din ako isang notebook dito na Sailor Moon. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka-cute. So, ayan siya. Tignan niyo naman kasi yung loob niya, guys. Oh. Ayun, oh. Diba? Ang cute. Sinong hindi makukutan dyan sa notebook na yan? Grabing ka-cute talaga. As in, mahilig talaga. May mga chocolate wrapper pa. And, may mga kung anik-anik pang nakapasok. Pero ayan, mahilig nga ako sa Sailor Moon. And ayan, grabe, ang ganda nitong notebook na to. Actually, sa ko to binili? Sa TikTok lang. Ang dami nito sa TikTok. Iba-ibang anime character. So, ayan. And lastly, I have my junk journal. So, ito yung junk journal ko. Medyo bago lang tong junk journal na to. Like, konti pa lang talaga yung nakalagay dito. Medyo busy nga kasi ako ngayon sa work. Kasi alam niyo naman, bago tayo sa work natin, medyo nagte-training pa ako and medyo ina-absorb ko pa lahat ng mga kailangan kong i-absorb sa trabaho. Kaya medyo hindi ko pa to naaasikaso. But this is my junk journal. And tingnan nyo, yung mga nakalagay dyan is punong-puno yan ng quotes para ma-motivate ako kada makikita ko siya. Actually, dapat nga araw-araw ko tinitingnan to Kasi parang ito na yung isa sa mga source of motivation ko. No? Kasi tingnan niyo yung itsura. Labas pa lang ng notebook, mamamotivate ka na. And I love pink. So yan, pink nga yung color niyan. Punong-puno ng color pink yan. Sa loob niyan is makikita nyo yung, junk journal. Ayan. Hindi pa nga ito tapos kasi hindi pa ako nakapag-print ng mga picture. So yan, yung about me, dyan ko ilalagay yan. Hindi pa yan tapos. Ayan, tingnan mo yung mga pinagagawa ko. Yung ganyan mga itsura, yung mga pagkain na lagi kong kinikrave, mga favorite food ko, yung si Jollibee, mahilig ako sa milk tea, mahilig ako sa beef jerky. So, yung kapatid ko kapag magagaling siya ng Singaporean, lagi ako nagpapabili ng meat jerky. Meat jerky. Ako lang kasi mahilig sa amin sa meat jerky. Feeling kasi nila parang dog food daw. Pero ako gustong-gusto ko talaga yung meat jerky. Tapos, sangyup. Mahilig din ako sa chow fan, guys. Sa dried mango burger. Yan. Mga dumplings.
Yan, and ice cream. So, yan yung mga hilig ko. Pero hindi pa yan lahat mga naisip ko lang yung mahilig ako dyan sa mga, tsaka mga nakita ko sa, sa mga anek-anek ko, sa mga lalagyan ko, kaya nilagay ko dyan. And then, next one is my favorite K-pop girls. Ayan. So, I'm a fan of Le Sserafim. So, yan, number 1 talaga yan. So, number 1 talaga yun sa heart natin. Le Sserafim. I'm fearless, K-pop. Tapos, 50-50. Gustong-gusto ko din talaga yung 50-50. And also, itong eyelid. So, yan. Wait a minute. O, yan. Favorite ko din yung eyelid. Yan ang mga girls ko. Yan ang mga favorite girls ko in K-pop sa ngayon. Pero, actually, ang first K-pop talaga na pinakagusto ko is yung 21. But, right now, sa generation ngayon, ito. Yan yung mga gusto ko. Tapos yan, ito. Actually, project to ng anak ko Tapos, nilipat ko lang siya. Nilagyan ko lang ng iba-ibang design. May project kasi yung anak ko na tungkol siya sa dagat, sa mga lamang dagat. Tapos sabi ko, yakin na lang yan pag hindi mo na ginagamit. Pagtapos ka na. So, ayan. Pagkatapos niyang ipasa, kinuha ko agad. Tapos, dinikit ko na dito sa notebook. Ang cute, di ba? O, di ba? Para lang maisip ko. Ito yung huli kong ginawa. Siguro last week ko to ginawa. Sailor Moon. As in, sa dami ko nga sticker ng Sailor Moon. Ayan. Pinagdidikit ko siya dyan. Like, ayan. Ganyan yung itsura niya. And kapag binuklat mo to, ayan. Pag binuklat mo yan, ganyan. Ayan. Ayan na sila lahat. O, diba? Ang galing. Actually, hindi ko nga alam kung bakit. Ang hilig ko talaga sa ganito ever since bata pa ako. Mahilig talaga ako mag-journal, magdikit-dikit. Hindi ko na nga alam kung nasan yung mga iba kong ganito Pero mahilig talaga ako sa ganito, guys. Ayan, tignan nyo. Ang cute ng Sailor Moon, di ba? And ngayon nga, ang plano ko nga is gagawa ko ng another spread. At ang gagawin ko nga is yung kasi nag-travel ako, di ba kasi nag-travel ako last December sa Thailand. So yun yung gagawin kong next spread. So I have just one simple rule sa paggawa nitong journals ko. My rule is that kailangan hindi siya perfect. So, kaya lagay lang din ako ng lagay. Kasi, para sa akin, kapag sobrang perfect ng mga pagkakadikit mo, it's boring. So, meron nga ako dito yung pamphlet na nanggaling sa Thailand. And ito nga yung ilalagay ko ngayon. Sa Grand Palace to Ayan. Ito. Ayan yung ilalagay ko dito sa spread ko. So, blank nga siya ngayon. And iniisip ko kung paano ko siya ikakabit ng, alam niyo yun. Gusto ko kasi makita niyo siya. Like, paano? Or siguro ito na lang maliit. Kasi may maliit Ito siya. Feeling ko ito na lang ilalagay ko yung maliit. Ilalagay ko siya ng, spread ko ba siya? Ayan. Siguro gantos na lang. No? Gantos na lang siguro. I have here nga is ito. So, kapag mahilig ka mag-journal, of course, madami ka mga gamit-gamit dapat. Like ito. Ito yung ginagamit kong tape. Hindi ka naman ganyan. Dikit ko yung kabilang side. Ayan di ba? Ito ko din lagyan ng envelope. May envelope ba ako? Wait. Ayan, yung mga Thai baht. So, meron nga ako ditong Thai baht. Ito ang ating Thai baht. Ayan. Iisip ko kung paano ko siya ilalagay dito. Pero ito. Ayan. Ayoko din kasi siyang masira itong pera ng Thailand, itong Thai baht. Kaya siguro lalagyan ko na lang dito ng envelope.
Tapos, para itong tie batt is pwede natin siyang ilagay dito sa loob ng envelope. Gusto ko siyang lagyan ng word na Thailand. So, ang gagawin ko is magde-design ako. Like, parang design. Ganyan siya. Siguro dito. Yan. Ay! Yan. Pero pangit ng pagkakasulat ko. So, ang gagawin ko na lang is, lalagyan ko pa siya ng ibang color. And guys, magiging ganyan yung itsura niya. Magiging ganyan yung itsura niya. Tapos, para pag binukkat niya yan ganyan, nandito yung pera. So, hindi pa yan tapos guys ha. Marami pa ako ilalagay. Asan yung iba kong mga gamit na galing ng Thailand? So, first travel ko nga to with the family. And ito yung yung nag-withdraw ko dun sa pinaka-bank nila. Sa Krungsee. Ay, sige. Ganito na lang pala. Yan. Krungsee. Dikit natin dyan. And ito. Lagay din natin to. Yung boarding pass ko ng AirAsia. Ano? Gupit-gupit. So, ayan. So, ito, lalagay ko nga din tong favorite na milk tea ko dito. Ayan. Galing din yung Thailand. Pero may nakita na nga ako sa festival nito eh. Nagtitinda. May sarili na silang stall. Ayan. And then, meron din ako ditong, ano yung poise yan? Yung, inhaler. Ayan. Lagay din natin yan dito. Ayan. Ganito na yung pinaka-itsura niya, guys. So, ayan. And then, ang gagawin ko na lang is lalagyan ko pa yan ng mga ibang designs and stickers para mas maganda siya. Like, hindi kasi ako mapakali. Alam niyo yun. Hindi natin siya ng word na pat. And let's put some stickers. Ginupit ko na lang yung mga sobra dun sa page. Kaya, ayan. Ganyan na yung itsura niya. Parang mahirap lang siya isara, no? So, ayan nga, guys. So, nakita nyo na yung isa sa mga hobby ko, yung hilig kong gawin, which is ito, yung mga kung anik-anik na ginagawa sa buhay. Ako, madami din gumagawa ng ganito eh. Ayun lang, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga ginagawa ko. And ito nga yung isa sa mga hilig ko, yung paggawa ng mga journal. Kayo, anong ginagawa nyo para mawala yung mga, yung mga stress nyo sa buhay? Yung pangtanggal ng anxiety and stress nyo. Comment yan dyan below. And yun nga, this is it for our day 29. Day 29 na tayo, guys. One more day na lang. Thank you for watching and see you on our next video.